At higit po sa pagsasalo-salo at reunion ng pamilya sa sementeryo tuwing undas, hindi matatawaran ang katangian ng mga Pinoy sa pagpapahalaga sa alaala ng mga yumaong mahal sa buhay. Ang ilan kahit maraming taon nang pumanaw ang mga dinadalaw nila sa sementeryo, buhay na buhay pa rin ang kanilang pagmamahal sa mga ito. Balitang hatid ni Cara David. Pinatatag ng musika at sayaw ang ilang dekadang pagsasama ng mag-asawang Manuel at Carmen Bacolcol. Pero tumigil ang musika nang biglang mamatay si Carmen noong taong 2000. 14 na taon nang patay si Carmen. Pero sa isip ng kanyang asawa parang tuloy-tuloy pa rin ang sayaw. Si Lolo Manuel ang isa sa mga pinakamaaga sa Manila North Cemetery. Noon daw halos linggo-linggo siyang nandito at kinakausap ang asawa. Tumutupad sa kanilang sumpaan na habang buhay magmamahalan. Basta ang lalaki magmahal lang siya ng asawa, talagang ganon eh. Pagsasakripisyuhan mo, mahal mo siya, forever na talaga yan. Malapit na rin ako 71 na eh. Tulad ni Lolo Manuel, maaga rin sa Manila North Cemetery si Lola Adela para iwasan ang siksikan ng tao. Pero di tulad ni Lolo Manuel, hindi asawa o anak ang kanyang binibisita, kundi isang sanggol na matagal nang inabandona ng sarili nitong mga magulang. Simula 1974, 40 taon nang pabalik-balik si Lola Adela sa puntod ni Enrico Pabico, anak ng kanyang kapatid. Wala siyang pambili ng lapida kaya pinagtulungan na lang naming pinturahan ang lumang nicho. Hindi na raw binibisita ng mga magulang ang bata, kaya si Lola Adela ang nagkusang alagaan ng puntod. Hindi man siya ang nagluwal sa sanggol, anak ang turing niya dito. At tulad ng ina, hindi natatapos sa kamatayan ang kanyang pagmamahal. Siguro nakaguhit sa palad ng tao na ano sila, hindi na sila dalawan ng magulang, pinabayaan na sila, ganyan. Kaya kayo na lang? Ako na lang. Dapat sa tao may malasakit ka sa kapwa. Kahit na yumao na. Hmm. Cara David, GMA News.